Nako, I'm very, very sorry for this delay ha, kasi talaga meron tayong mga technical issues. Minsan di mo talaga maiiwasan eh. Sometimes, technical problems happen. So, thank you for waiting. Thank you for still being with me. And I hope andyan pa rin kayo ready to listen kasi talagang excited talaga ako for tonight. So, salamat at bumabalik muli kayo, to be with me tonight. Okay, so, para talagang dire-diretso tayo at mabilis rin tayong matapos ngayon, I'm going to start na like what I've shared with you a while ago, Talagang ngayon I would say struggle talaga. The struggle to read is real, The struggle is real pagdating sa reading, Kaya nga po nung naglabas din kami ng mga scholarship, na-overwhelmed din po ako na talagang napakarami pala talagang bata ngayon ang hindi po natutong magbasa for the past 2 years, Almost 2 years tayo because of the pandemic. Pero even before naman noon pa, talagang issue na po ito talagang ito ay concern na national concern na natin. And na-share ko nga po sa inyo before, if you've been listening to my talk, na talagang tayo, among several countries in the world, 79 of them, nung nagkaroon po ng PISA, nitong assessment na to check the reading comprehension, of students from different parts of the world. 79 countries, tayo po kasi talaga yung kulelat. We were the lowest in reading comprehension specifically, di ba? At talagang that time, it really affected us and it really called the attention po ng ating Secretary ng Education. So sabi niya nga this is the first time po kasi tayo talaga this is the first time that DepEd participated in a global ranking testing system. That was 2018. 2019 po lumabas yung result. 2020, 2021, eto na po tayo, nasa pandemya na tayo. So, paano na natin gagawin lahat, alamin lahat ng solusyon para dito, At sabi nga niya, with boldness and recognition that we have to see how we rank, how we fare compared to other countries. We have had successes in access. Now is the time to look at quality and see the status of education for what it is, not only as a national concern, but in terms of what the rest of the world is like. So, dun po sa test na yun, talagang pinakita na, nung tiningnan tayo, among all different countries in the world, imagine tayo ang 79, napakaraming Pilipinong bata, kasi from public and private school po to, they could read but they could not understand, yung reading comprehension. At lumabas na ang maraming news, Lumabas na after that, many students at high school in QC cannot read. How did they pass elementary? Can you imagine po, nakapag high school na sila, pero hindi pa makapagbasa, paano nga sila pumasa? At napakarami pong mga estudyante ngayon, if you will agree with me, yung actual reading age level nila, hindi po kapantay ng current grade level. Parang kung halimbawa sila ay grade 5, yung reading ability niya ay pang grade 2. O high school na, pang grade 3, pang grade 5 pa lang. So, hindi siya nagmamatch, So, ano ba sa tingin nyo? Tatanungin po kayo. So, medyo mag-recitation po tayo dito, Why do you think children or students right now struggle to read? Ano po ba sa tingin nyo? Ano bang dahilan? Bakit nasa-struggle sila magbasa? Samantalang tayo ay nasa napaka-moderno na ng ating mundo, di ba? Napaka-techy na nga at ang mga bata nga kahit hindi nga nabasa ang manual ng kanilang laptop or ng kanilang cellphone and all, but they could manipulate, di ba? Even yung mga social media, andun sila. Pero bakit ang dami pong nagsa-struggle? Ano ba sa tingin nyo? O sige, ito may mga sagot. Super hirap po start ng magka-pandemic, di na makagukos ang bata sa study nila. Okay, yes. So talagang nung nag-pandemic, lalong tumoble pa, trumiple pa, Hey, they can focus daw sa study. Ano pang mga pwede yung mga reason? Since na-stuck po sa bahay, hindi na po gaanong nag-focus ang bata sa pag-aaral. Since andito lang po sila sa bahay at wala pong school simula po nang nag-start ang pandemya. Wow, yes, talagang napakahirap, Di na po natutukan at nababad na sa gadget yung ibang bata. Bukod pa sa pandemya, yung focus po nila imbis po sa pag-aaral na pupunta na sa mga gadgets po. At nakafocus sila. Sa tingin ko, hindi na napagtutuunan ng pansin ang pagbabasa. Okay, so ang gaganda ng mga sagot nyo, So, I really agree with you, So, sabi nga dito, ang mga bata natin ngayon are the most distracted creatures on planet Earth, di ba? So, talagang ang gadget sa kanila nagiging babysitter na. And because of that, talagang ang
attention span ng mga bata ngayon, paliit ng paliit ng paliit, no? 5 minutes is forever. And not only that, because of this pandemic, emotionally affected sila. Kasi hindi na nga sila nakakalabas, di ba? Hindi sila, tas maraming mga families na nagkahiwa-hiwalay, yung ibang parents nasa ibang bansa, nagtatrabaho sa ibang bansa, hindi basta makauwi. So emotionally, they're also affected. So hindi na rin sila makafocus. And like yung mga shinare nyo dito, no? Technologically, yung mga gadgets na yan, computers, mobile phone, Netflix, TikTok, social media, game apps, lahat po yan talagang it's really affecting them, no? Talagang ninanakaw yung oras nila sa pagbabasa. Okay? And another thing, ay overloaded curriculum pa na sa dami ng kailangan nilang pag-aralan at lahat ng subjects na yun, kailangan nila magbasa. Pero napaka-konti lang ng time, lalo na ngayon kung naka-module lang, tapos magulang ang nagtuturo or online class, na limited rin din ang time. Tapos kung medyo may problem ka pa sa internet connection, talagang wala na, hindi ka na talaga, wala ka na interaction with the teacher, no? Tapos ang dami mong kailangang pag-aralan, ang dami pang assignment na gagawin. So overloaded curriculum, devoid of mastery, hindi nila na naiintindihan, hindi nila na ma-master ang concept. Okay, so lahat naman ng mga batang yan, bago rin naman sila pumasok, di ba? Lahat ay, di ba? Lahat naman po ay natutong mag-ABC or ng alphabet, di ba? Lahat naturuan at ang ating pag-iisip nga ay talagang ang unang dapat gawin bago matutong magbasa ay ma-memorize or malaman nila, maintindihan nila, malaman nila at ma-memorize silang A to Z or ang alphabet from A to Z. Matanong ko nga sa inyo, do you really think that teaching the alphabet first is the first step for a child to learn reading? Sa tingin nyo ba, ito ba yung una talagang dapat ituro? Kasi di ba lahat naman, like ako, nag-aral, syempre, ang unang tinuro din naman sa akin ay alphabet. So, sa tingin nyo ba yun talaga ang first step na dapat matutunan ng isang bata para makapagbasa siya? Ano ba sa kuro-kuro ninyo? Okay, tingnan ko nga ang inyong mga sagot. Hindi ko pa mabasa lahat ng inyong mga answers, no? So, meron ditong sumagot si Rose Ann na Nacario Pesa. No, dapat po yung tunog, phonics. Hindi po, ma'am. I think phonetics po. Okay, phonics po, ma'am, sabi ni Pamela Lee. Si Ma'am Noella naman, Noella Jane, yes po, they need to be familiar on the alphabet. Si Ma'am Rose Ann, phonetics. Christine Nanalig de Los Santos Cornejo, no, phonics po. Yes, teacher, ang abacada din po at saka ang phonics songs. Okay, I think sounds first. So, iba-iba yung natin, no? Merong yes, merong no. Hindi po unang tinuturo po ay sounds ng letters. Yan. Dati yes, pero di effective sa iba. Depende sa learning. Okay, si Ma'am Lily Betts. Okay, so iba-iba po yung ating kuro-kuro, no? Pero ako, for the past years that I have been working, no? Kasi alam nyo, ang reading talaga is something very, very close to my heart. This is really, I would say, my expertise, no? Kasi even yung bakit may mga struggling readers, pati yung pinag-aralan ko po. Pero sa akin pong pag-aaral, talagang ito po talaga ang aking napatunayan, no? So, having been teaching reading for the past, this is our 20th year already, I have really proven, no, na teaching the alphabet first slows down the process of reading. Na pag tinuruan, kung gusto talaga natin silang matutong magbasa agad ng mabilis, pag inuna natin ang alphabet, actually it slows down the process of reading. And yan po ay inilabas ko several years ago at naging very, very controversial po yan. But we have taught thousands of students already on how to read. And this is really what I always claim. Why does it slow down the process of reading? Kasi it goes against the natural process of learning to speak, which is an important skill a child needs to acquire before he learns to read. So, yung pagtuturo ng alphabet, actually, it goes against, no, dun sa natural na faculty, natural na pamamaraan dapat ng bata kung paano siya magbabasa, no? Kasi, ang bago siya magbasa, kailangan nagsasalita muna rin siya, di ba? So, kung tanungin ko ulit kayo, no, tandaan nyo ba, no, para malaman nyo kung bakit ganito ang reason ko, tandaan nyo ito, or alalahanin ulit natin, ano ba yung unang word na
na sinasabi ng ating anak pag siya ay, bago siya talaga magsalita, bago siya magbuo ng isang sentence or ng mas maraming words, ano yung unang word na kanyang sinasabi? Sige nga, tatandaan nyo ba? Sino yung mga mamis dito? Sino mga mamis? Ano yung unang-unang sinasabi ng ating anak bago siya talaga magsalita? Still remember? Yes, o yan sa tama si Mama Marlene Christy Kalubayan. Ang unang ina-utter or words na sinasabi nila is mama. Diba? Nagsa-sound kasi sila. They're sounding out mga small words, no? Mama, pag kailangan nila ng water, mamam. Okay? Diba? Meron silang mga little sounds na sinasabi. So, it's very, very natural for toddlers to sound out even before they speak. It was actually the introduction of the alphabet that made reading harder. Would you believe? Why? Because it was not totally aligned with the natural speaking and reading process of a child. So, yung pag naglagay ka na ng alphabet dyan, biglang yung instead na sila ay smoothly makapagbasa or ma-develop yung kanilang natural faculties for reading, nahahamper talaga sila because they were taught alphabet first. I don't know if you agree with me, but as I've told you, this had been my research for the longest time and has really proven it, no? At itanong ko rin sa inyo, sa tagal ko nang nagtuturo, napakarami ko ng batang hinandle, no? At I'm sure kayo din bilang mga ina, bilang isang teacher or bilang guro, no? Meron na ba kayong na-meet na isang bata na kailangan yung baby or, a toddler at kailangan niya ng tubig or kailangan niya ng isang bagay, tapos sasabihin niya ay W, Q, T, R, X, A, V. Meron na ba kayong narinig na ganon? Wala pa talaga akong narinig. Talagang they would utter sounds if they need something, no? They will not say W, Q, T, R, Z, X, A, P, V. Wala po. Wala po akong na-meet kasi kung meron man kayong na-meet, abay, pakilala nyo sa akin kasi kakaibang bata po yun, no? So, like what I'm telling you, talaga pong it hampers yung kanilang natural faculty, natural way to learn how to read pag inintroduce po natin ang alphabet agad. Now, meron pa po akong isang tanong sa inyo. Ito si Mami Rosa, wala pa din daw po siyang na-meet. Sabi rin ni Ma'am Alisa, correct. See, wala pa tayong nakitang bata na may kailangan at merong sasabing merong kailangan kunan or hingiin at magsasabi ng letter sa atin. Another question ko po sa inyo. Laging sinasabi, bakit naman ganon? Are we being so pushy when we teach our child to read early? Bakit ba masyadong nagmamadali? Prepared na ba yung brain nila? Masyado naman to si Teacher Vicky, napakabata pa nila. Tama bang turuan na natin sila? Di ba paglaruin lang natin sila ng paglaruin? Diba? So, ano ba sa tingin nyo? Baka naman masyado naman tayong, alam mo yun, nagmamadali, hindi naman kailangan. Ano bang pinagmamadali natin ngayon? Yung utak ba nila ay pwede nang matuto? Ang bata-bata pa nila. Ano ba sa tingin niyo? Naniniwala ba kayo na pwede na kaagad silang turuan? At the age of 4, yung iba nga po nag-enroll sa amin, 3. Hindi ba tayo masyadong, alam mo yun, masyado namang pinipressure ang mga batang ito? Diba? So, merong nagsabi, ano ba? Lang po. Enjoyin lang muna daw ang kanilang pagkabata. Okay. And then, yes, bakit ba sila nangingialam? Bakit ba sila nangingialam, Char? Ito si Mami Jerusa Ungan. Bakit daw ba sila nangingialam? Formative years po, parang sponge po, madali ma-retain yung knowledge nila. Okay. Baka daw magsawa sa pag-aaral. Yan. So, talagang iba-iba tayo ng mga ng mga kuro-kuro ng mga opinion. Pero ito naman po ang i-share ko sa inyo. Alam nyo ba na 90% na po of a child's brain development happens before the age of 5? So, bago pa siya mag-age of 5, 90% na ng brain niya develop na. Pag nakita nyo nga dito sa picture, no? Yes, develop na po. At di lang yun, no? Brain development is very rapid when a person is below 12. So, ganun pa kabilis, no? Below 5, 90% na po, ready na yung brain nila, no? Develop na.
Tapos ang bilis pa niyang mag-develop below 12. So yung 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sobrang very rapid raw ang development. And between age 6 to 12, brain will develop twice or even triple the normal rate. So ganun kaano yung brain development. And after the age 12, brain development will decelerate and stay constant. So after 12, parang level na lang yung niya, yung growth niya. Unless talagang you'll be doing something. Kaya talagang pag medyo andyan ka na sa edad na yan at hindi ka pa natututo magbasa, no, talagang struggle is real. No? So, kaya, ibig sabihin, hindi naman pala natin vina-violate na kailangan silang turuan ng magbasa. At saka, depende kung ano yung approach natin sa pagbabasa, di ba? Okay, now, kanina meron akong mga nabasa, no, na yes, tunog po dapat. Phonetics, no? So, yung nasabi nila, phonics, ma'am, hindi po alphabet agad, kailangan tunog. O, meron ulit akong question. Phonetics, is it really the better way to teach reading? Use of sounds instead of naming letters? Yan, sagutin naman ulit natin to. Phonetics, is it really the better way to teach reading? Use of sounds tayo instead of naming letters, instead of just memorizing the alphabet. Do you agree with this? Meron po ba? Yung anak po namin, 3 years old, ang bilis naman, hindi ko agad nawawala. Yung anak po namin po, 3 years old pa lang, gusto nang pumasok, kaya pinapasok ko na po. Yes. Yes, so may mga sagot dito. Yes, phonetics po. Yes po. Yes. Okay. So marami tayong sumagot ng yes, na phonetics is really the better way to teach reading. Okay, let me muna ha, i-ano ko muna sa inyo, ano ba yung definition or ano ba yung phonetics method of teaching reading. Yan. So, pag sinabi mong phonetics method of teaching reading, totoo yan. Students are taught not just the letter names, but the sounds. Solely confined to the 26 letters of the alphabet, deliberately categorizing vowels and consonant letters. So, natatandaan nyo pa ba yung mga vowels nyo? Ano ba yung mga vowels? Diba? So, A, E, I, O, U. Very good. A, E, I, O, U. So, pag sinabi mong phonetics, hindi ka na lang nakatingin dun sa letters, kundi yung sound ng letters na naka-bound or within the 26 letters, diba? 26 letters of the alphabet. So, para mas ma-memorize mo nga yung tunog niyan, diba, hinihiwalay pa yung vowels nga at saka yung consonant. So, A, E, I, O, U. Yung the rest ay consonant letters. So, yan ang phonetics method of teaching reading. So, tingnan pa natin yung tandem naman ng phonetics at saka ng alphabet. I'm sure kahit nasaang henerasyon ka, di ba? Regardless kung kaedad kita, or ikaw ay mas bata sa akin, or nag-uumpisa ka pala ngayon magbasa, yung anak natin, no? Ito kasi kung paano talaga itinuturo, di ba? So, ngayon, hindi na lang basta alphabet na lang na memorize kundi yung sound. Pero ito yung generic na talagang lahat tayo dinaanan to. A is for apple. Tama ba? Lahat ba tayo ay naturuan ng A is for apple, I is for igloo, E is for egg, and G is for goat. Okay? C is for cat, D is for dog. Diba ganun yung usually ating tinuturo? So, tapos sasabihin na yung mga sounds niyan, ganyan, na A and apple, ganun. Pero, na-notice nyo ba dito? Kasi ito talagang phonetics and alphabet tandem. If you will notice this, yung A at A, magkaiba pong sound yan. Hindi po ba? A is for apple, pero magkaibang sound. I is for igloo. I and E, magkaiba po ng sound. E and E, magkaiba rin. G and goat, sobrang iba din po. Pero yun yung tinuturo sa atin, yan yung popular method, di ba? Kaya lang, parang nakakalito. Bakit ganun? Tinanggap natin hook, line, and sinker, pero hindi natin napansin, teka, magkaiba sila ng sound. So, paano naman sa books, di ba? Paano sa books? Paano naman tinuturo sa books? So, syempre, di ba, pag begin to read, makikita na po natin to. So, ituturo na ngayon. After mo na memorize yun, at sinabi yung mga sounds na A is for apple, etc. Eto na yung books, di ba? I don't know kung if you're familiar, pero syempre, kung may bata kayong maliit or may anak kang maliit, makikita nyo to, no? So, ituturo na ng teacher ang mga different words. So, katulad nito, math. May picture ng math. Okay, everybody, let's read the word. Tapos, pa-follow sila kay teacher, di ba? Math, cat, ball, dog, sun, pig. Tapos, may pig na picture. Tandaan nyo po, di ba?
So teachers made sure that they either available and handy. Pictures are placed beside every word. Lo and behold, reading transpired. So di ba pauulit-ulitin niya ni teacher, first row muna, second row muna, all boys, all girls. O kaya kung ikaw yung anak mo, iisa-isahin mo yan. Tapos after na tuwang-tuwa ka talaga, wow, nagbabasa ng anak ko. Di ba? Pero minsan nagugulat ka, paano yon? Bakit dun sa A pa lang, kung napansin nyo, A is for apple. Bakit may A? May ant. May A na apron. Tapos may awkward, may ball. Eh di ba sabi A is for apple? Ba't nagiging O? Ba't yung ball, hindi naman ball, hindi naman bale? Bakit ball? Bakit naging O na? Okay? Naisip nyo ba yun? Paano yun? O another pa, yung kasi nga vowels mo na, 'di ba? U is for umbrella, 'di ba? Yan ang usually tinuturo sa atin. Pero bakit may urban? Ba't may under? May universe? Pero sabi U is for umbrella. Look at U and A, magkaiba pa ng sound. Tapos may U, tapos may A, may U. Pero U is for umbrella lang yung itinuro sa atin. 'Di ba? So, nagkakaroon, parang nakakalito. Bakit ganon? Ito yung tinanggap natin. Pero bakit meron pa siyang mga iba't kung ano-ano pang tunog? Eh, di ba A, E, I, O, U, E, I, I, O, U? Okay, so, ano ba sa tingin nyo? So, paano yon? So, how about the words na, eto may mga picture yan, di ba? May mga picture. Eh, paano naman yung mga words na walang picture? How about the words which they need to learn but no pictures to represent them, di ba? Paano naman sila matututo nun? Paano natin ituturo yon, di ba? Nasanay tayo na laging may picture di ba? Pag magbabasa sila, dapat may picture para talagang mabasa nila. Ang daming words na wala namang picture. Paano natin sila tuturuan? Sige nga, can you think about this? Yes, teacher, kasi dyan po sila unang nakakilala ng mga letters. Okay. So, what do you think? Paano naman itong mga wala namang pong pictures? Okay, o sabi ni isa, lola siya mas naintindihan daw ng apo niya kapag apo ko po learn to read at age 4 through phonetics with picture. Oo nga po, paano naman kung yung word na yon wala naman pong, hindi naman po ma-represent ng picture. Katulad po ng mga words na to. O some, have, come, said, what, like, one, night, till, belong, me, and none, the, be, though. Ito po yung mga words na in between sentences at minsan ay mga nasa instruction. Wala na po, hindi naman po siya na-introduce through picture. Paano po yun? Paano po naman na nila matututunan yun? Nakakalito naman po yun, di ba? Kasi po, ito po ang gusto kong sabihin sa inyo. The truth is, not all words can be picture-aided. Yan po talaga ang realidad. So, dahil po sa ganito, no? So, ano sa tingin nyo ang na-experience ng isang bata? So with these realities that we have, what do you think happens to a child's reading experience? Na ito yung sinabi mo, A is for apple, E is for igloo, tapos may mga picture ka ng mat, ng cat, ng dog, ng pig, ng ball, tapos biglang, paano yan? May mga words kang binabasa, at saka may mga sounds, na hindi naman siya kaparehas ng tinuro mo. So, ano sa tingin nyo ang nangyayari sa isang bata? No, na tinuruan mong magbasa, pero ang daming inconsistencies, ang daming niyang na biglang kailangang basahin niya na hindi naman siya part ng tinuro mo kasi nasanay nga ng may picture sa tabi. Diba? Ano sa tingin nyo ang nangyayari? Okay, so eto, naku, daming mga kaya pala hirap magbasa yung ko dahil alphabet ang tinuro ko sa kanya. O nga po, CVC and sight words. Put some activities para ma-enjoy ng mga bata like sing or play. This made so much sense. Yes, I learned a lot, sabi ni Ma'am Rochelle Gapa. Okay, so anong nangyayari sa mga bata kapag ganito, no? Kasi pare-parehas yung approach ng pagtuturo sa kanila. So dahil sa ganitong mga inconsistencies, no, usually talagang the child is trapped. Gulong-gulo siya sa utak niya kasi bata pa lang siya tinuturo mo tas parang hindi maayos i-file sa utak niya. So usually, ano nangyayari sa kanila? They become bored. Stress sila pag nagbabasa na, lalo na pag ang binabasa nila, walang picture. Kasi kinondisyon natin sila na lahat ng words na mababasa nila may picture sa tabi.
Kaso mo, hindi naman lahat ng words ay pwedeng lagyan ng picture sa tabi. At ang mga words na yun ay nababasa nila in between sentences at lalo na sa mga instructions na kailangan nilang basahin para magawa nila yung kailangan nilang gawin, di ba? So, nawawala yung pagmamahal nila sa reading. Na usually, kapag libro na or magbabasa na, alam mo yun, parang sinumpa na sa kanila yung araw na yun na talagang, no, 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 please. Lalo na kapag bibigyan mo sila ng something to read na walang picture, talaga pong, grabe, alam mo yung mga mata nila, na parang ang sasaya nung pagpasok sa classroom, pero pag sinabi magbabasa na, parang nakulog, parang natabunan ng mundo, ng langit at lupa, kasi, ay, parang burden talaga sa kanila. Kaya ano po nangyayari sa atin usually, di ba? Mag-hire na tayo ng tutors. Kasi sa dami ng subject na kanilang pag-aaralan, sa dami ng mga kanilang dapat basahin, mga assignments pa nila, hindi kaya yung pag-uwi nila sa bahay ng alas 4, di ba alas 4 hanggang may assignment pa yan, katagagaling nilang nila sa school, may assignment pa pong sangkatutak, di ba? Syempre, pagdating sa bahay, di naman kayo agad-agad mag-aaral ulit, maglalaro pa yan, kakain pa, may mga kung ano-ano pang mga gagawin. So, yung lahat ng assignment na yon ay talagang kailangan nyo na ng help ng tutor. Okay? So, talagang grabe po yung challenge, no? Dahil lahat nga ng subject ngayon nakarely sa reading. Now, let me tell you this fact, no? Ang reading po talaga, I would want to emphasize with you, is not a natural process. Hindi po yan katulad ng yung ang bata kahit hindi mo turuan magsusubo, di ba subo sila ng subo? O kaya yung naglalakad ng kahit hindi mo naman tinuruang maglakad, pero gagawa sila ng paraan para tumayo at maglakad from gapang, di ba? Ang reading po hindi. It is not a natural process because it is a skill, no? The skill to read can never be acquired by a normal child naturally. It is one of the most complicated skills a child will ever learn. It is something that is not easy to learn for most kids. May mga bata pa na talagang kahit tinuruan na sila sa school, no, ng mga alphabet and all phonetics na ganyan, hindi pa rin talaga sila matuto. Okay? Kasi nga, ang reading ay skill. Hindi siya natural na bigla na lang, uy, dahil grade 1 ka na, dapat marunong ka na, or kahit hindi ka turuan, talagang natural ka nang matututo. Hindi po. At saka ito pong let me tell you, no, ang goal po talaga ng reading is nothing kung wala pong comprehension. Ang ultimate goal po ng reading is comprehension. And do you know that there are 5 pillars of reading instruction para masabi mo na ang isang reading program ay napaka-epektibo, kailangan na andun sa kanila yung 5 pillars ng reading instruction. At ano po yon? Ito yan. Ang unang-una is phonemic awareness. Pangalawa lang po yung phonics, which is andyan yung alphabet, yung letter name at saka letter sounds, no? Ng vowels and consonant, pero mauuna po ang phonemic awareness. Tapos fluency, dapat maging fluent sila, matuto sila makapag-blend. Kapag fluent na po sila, that's the only time, no, na talagang ma-enjoy nila magbasa. At pag nag-enjoy na po sila magbasa, dun pa lang talaga na de-develop yung kanilang vocabulary. So kapag na-develop na po yung vocabulary or marami ka ng alam na words, that's the only time you'll be able to comprehend. Okay? So, meron pong 5 proseso yan at hindi pwedeng mawala yan. Kung gusto nating matuto talaga siya ng maayos na magbasa at strong talaga yung foundation niya, it has to start from phonemic awareness. Okay? So, ano ba yung phonemic awareness? Sabi nga dito, it's one of the best predictors of reading success, more so than intelligence. But most schools fail to teach it this crucial reading skill. Phonemic awareness, no? Alam niyo po ba, no, another fact, do you know that there are 44 standard phonemes but only 26 letters in the alphabet, di ba? 26 lang po yung letters ng alphabet. Pero may 44 standard phonemes. Kami nga po sa instant reader ay 52 pa. So marami pa dun sa standard ang hindi pa nila na-cover. So can you imagine, kung nagpo-phonetics, yes, may phonetics po. Pero confined po siya dun sa 26 letters ng alphabet with a little addition dahil dun sa mga may long and short vowels, no? Pero 44 po yung standard. So, ibig sabihin, halos kalahati po, hindi siya naturo even sa phonetics.
So, kahit na nag-phonetics po sila nung may tunog na yon, pero naka-confine lang po yun sa 26 letters of the alphabet, they still missed half of the reading skill that they need to learn. Okay? So, yan po yung i-discover natin. Ito po ang huli kong tanong. Are reading teachers trained to teach reading the right way before they took the job? Ito po yung medyo kailangan nating talagang pag-isipan ng husto. With what I have shared with you, sa tingin niyo po ba, ang mga reading teachers, no, na usually po ito ang mga reading teachers ay ito po yung nagtuturo sa preschool, grade 1. Sila po yun, di ba? Yan ang mga unang sandata para talagang yan ang magtuturo, no? Do you think they are trained, no, to teach reading the right way before they took the job? Ano po ba sa tingin niyo? Yan. So, yan po yung mga dapat nating isa-isip, no, bago talaga lumawak, no, kung paano natin talaga, paano magiging strong readers ang ating mga anak. Kasi kung ang pundasyon natin mahina, talaga pong mahirap makarating doon. Kasi remember, meron pong 5 pillars ng bago ka makarating sa reading comprehension, which is the ultimate goal of reading. Yan po. So, sa Monday, this is what, meron po tayong part 2 about this. So, pag-isipan po natin yan. Tanungin nyo nga ang mga reading teachers, alam ba nila yung phonemics? Were they trained about it? Do they know how to explore it? Kasi siya pala ang pinaka-importante, no, na component para talagang maging matibay ang pagbabasa ng isang bata. Okay po, so on Monday, this will be our topic. So, ngayon po tayo ay pupunta na sa ating raffle. So, yun ang sinasabi ko nga sa inyo ay talaga ang VIRAC, no, in VIRAC Instant Reader Program na scholarship is really something very, very close to our hearts, no, sa Instant Reader. At 3 years ago, we've had this launching ng VIRAC. Sa VIRAC mismo, no, sa Catanduanes, where my mom came from, no. So, dyan po namin hinold 100 students, no, 100 non-readers na grades 4 to 6 na po. Talagang grabe, talagang kami nagulat po na ang dami sa kanilang hindi pa nakakapagbasa. But, you know what, 10 days lang po kami nagturo doon. And that 10 days, kasi hindi po namin kaya ng 20 days dahil medyo magastos din po. Ang ginawa namin, nagdoble kami ng oras, no? So, imbis na 1 hour, 2 hours. And we were trying to see kung kaya ba nung mga bata, pero dahil uhaw na uhaw po sila talaga at gustong-gusto po nilang magbasa, they really stayed with us. So, nakayanan po namin silang turuan for 10 days, no? Na 2 hours a day. May konting break po kami, tapos diretso na naman po kami. At grabe po, talagang napakasarap po sa pakiramdam na after 10 days, they were able to read. And they were reading all the signs na parang tuwan-tuwa sila na finally, nung sumisigaw po talaga sila na nakakapagbasa na ako. Yun po nung naririnig na namin sila na ganun, kakaiba pong pakiramdam. Kaya ito nga yung sinasabi ko sa inyo na we really want this, no? At napakahirap nga dahil pandemic, hindi naman namin sila maturuan ng face-to-face katulad po ng ginawa namin noon. So, kaya ngayon, sabi namin po, kung gusto mo may paraan, di ba? So, kaya po talaga kahit na mas challenging ngayon, we still want to pursue this, no? We're still we'll still push through with our Instant Reader Scholars online. Kaya po nag-start na po tayo last Friday and then nung Monday. At nung Monday, ito po yung ating huli na sinabi ko nga po sa inyo na handpick ko po talaga. No, this is Vin Wright, no, the son of Mami Sarah D. I know she's here. Mami Sarah D, alam ko andito ka, parang nakita kita kanina. Yan. So, eto po yung talagang sinadya po namin, taga-Antipolo po siya, no? So, yung anak ko po, at saka si Teacher Rachel, they went all the way to Antipolo to bring the tablet and to meet Vin Wright. So, like what I've shared with you last time nung Monday, si Vin Wright po ay may dermatomyositis, o na-memorize ko na, no? Galing na. Dermatomyositis, okay? Which is a skin and muscle disease, no? It's really a crippling disease. Kaya hindi po siya talaga makapaglakad. Siya po ay karga-karga. But the mom said he is really a bright student and he really wanted to read, no? So, kaya po ito ay isang napakagandang regalo para kay Vin Wright. And we're so excited kasi to see his journey.
no, to monitor, to document his journey. At syempre may nauna na tayong dalawa. So ngayong gabi po, it's our IRB raffle, scholars raffle time once again. Okay, so kayo po ba ay ready? O basahin ko yung mga ano. Pero bakit po sa school alphabet ang unang tinuturo? Ayun nga, ma'am eh. Kasi 'di ba 'yan nga ang nakasanayan natin. Yun po ang talagang nakasanayan because nobody knew or probably they were not really aware or we were not trained at all, 'di ba? So kaya po talagang meron tayong trap into reading. Maybe because ayun yung nakasanayan o tama si Mami Jerusa. Maybe because yun yung nakasanayan natin, Mami, ever since. Okay, so tama, hindi talaga ay ma-teacher. Pero nako, di ko pala talaga alam paano mag-reach ng reading si Ma'am Rochelle. Okay, yes, alam niyo po talaga sa reading, kailangan well-trained ang teachers, no? Kasi siya po ang unang-unang skill. At dyan po nakarely talaga ang kanilang progress all throughout school and even after school. Yan. So, kaya po talagang yan ang yung medyo malaking problema natin. Kaya nakita na po natin sa malawakang test, no? Nakarating na sila. Yung PISA test po na yan ay for 15 years old. Grade 9. Grade 9 po yan lahat ng kumuha ng test from different parts of the world. Pilipinas po ang pinakakulela. Pilipinas po talaga ang talagang pinaka last 79 out of 79. And take note po ha, hindi lang po tayo basta last ha. Yung minimum score, hindi pa po natin naabot. Below pa po tayo ng minimum score sa science, sa math, no? And of course, yan nga, the language arts. So, dahil ang nakita nila very poor sa vocabulary ang mga Pilipino. Okay? Ibig sabihin talagang hindi nagbabasa, hindi matibay ang pundasyon sa pagbabasa. Okay, so, pero syempre hindi naman tayo dapat mawalan ng pag-asa. Meron tayong pagkakataon, di ba? So, meron tayong paraan paano natin ito maiayos at para mas marami pa talagang bata, lalo na po ngayon na may mga bata talaga na walang access. Walang access po sa pagbabasa na maturuan sila o mabigyan man lang ng pundasyon ang kanilang reading, no? So, kaya ito po itong ating raffle draw. Okay, so, are we ready? So, we have our ano na, okay na ba tayo? Pwede na ba tayo mag-raffle? Yes, so okay. So, start na po tayo, no? Para makakuha po tayo ulit ng 2 IR scholars for tonight and then another on Monday and then tuloy-tuloy po talaga to hanggang matapos natin lahat halos sana mabigyan natin ng pagkakataon. Okay, so I think we're ready. Okay, 1, 2, ready, go! Stop! Okay. Number 58 is Ma'am Merlita B. Sorilla. Ang kanyang pangalan ng kanyang anak ay si Terence S. Contorno, 7 years old, grade 2 na po. Kasi po, hindi pa po siya marunong magbasa at wala po akong kakayanan na magbayad para sa tutor. Hindi rin po ako makapagturo sa kanya kasi po, may maliit po akong anak. Sana po mapili nyo siya. And finally, Ma'am Merlita Sorilla, your son, Terence S. Contorno, is our new IR or Instant Reader Virac Scholar. Congratulations po. Sana andito siya. Natawagan ba siya? O, tatawagan natin para talagang ma-sure natin na naandito si Ma'am Merlita B. Sorilla. Okay. Ito po. Hello, good evening. Hi, Ma'am Merlita. Alam niyo po ba na kayo ang nanalo sa raffle draw, ang anak po niyo ang nanalo sa raffle draw ng Instant Reader Scholar for tonight. Yes. Taga-san ka, ma'am? Taga-san po. Taga-san po. Wow, ang layo. Taga-General Santos. It's from Mindanao. Wow, nakakatuwa naman. Yeah, meron kaming center so pwedeng maturuan ang anak mo dyan. Nakakatuwa naman. So, 7 years old. Saan siya nag-aaral? Sa public school. Malapit lang sa bahay nyo.
Tama ba? Malayo. Medyo malayo. So, ngayon, dahil hindi sila nakakapasok, so ikaw ay nagtuturo sa bahay. Tama ba? Pero, dahil grade 2 na siya, ibig sabihin, hindi naturuan ng grade 1 magbasa. So, umabot na sa grade 2, hindi pa rin siya nagbabasa. Tama ba? Opo. Wow. So, yan nga ang medyo malungkot. Pero, ngayon, you have all the chances kasi tuturuan na si Terence ng instant reader at meron pa siyang libreng tablet. Diba? Kumpleto yon. May tablet siya, may earphones, at may SIM. Diba? Para sure talaga tayo na siya ay makakapagbasa. Okay, Mami Merlita, maraming salamat and congratulations sa iyo at kay Terence. Okay? Salamat po, ma'am. Okay, good night. Okay, thank you. Yan, nakakatuwa naman. Meron na naman tayong instant reader scholar at siya ay taga Jensen. Grade 2 na po. Imagine mo grade 2 ka na, hindi pa po natutong magbasa ang bata, no? Kaya talagang nakakalungkot yan. Kasi ang daming, yung taon na hahabulin po natin ay talagang hindi po siya biro. But I trust we have really great teachers in Jensen, instant reader teachers in Jensen. I'm very sure. Jensen, please, instant reader, please accommodate Terence, no? At excited tayo to monitor and document his reading journey with you for the next 20 days. Okay, so are we ready for our next one? Ready na po ba? Drum roll daw. Ready na po. Sana mapili kami. Okay, 1, 2, ready, go! Stop! 150159 is Hazel C. Morete. Student name niya si John Real C. Morete, 6 years old, grade 1 na po. Ito yung message niya. Hi po, Ma'am Vicky. Gusto ko sana makapagbasa ng anak ko. Kasi po matalino naman anak ko. Kaso hirap lang sa pagbabasa. Madali naman siya makaintindi. Kaso di ko alam ang technique kung paano para madali lang makapagbasa po. Sana po isa kami sa mapili na matulong at laking tulong na din po sa akin kasi bago lang po ako operahan. Para din po may paglibangan na anak ko sa pagbabasa. Maraming salamat po and God bless you more. Wow! So Hazel, I believe this is answered to your prayers, no? At ikaw ngayon at ang iyong anak ay recipient ng ating Instant Reader Scholarship. Okay, free reading instant reader program, no? Lessons for the next 20 days plus may tablet pa. Okay? May tablet, may earphones, and of course, meron siyang SIM para sure na sure po tayo. Okay, congratulations, Ma'am Hazel. Ito, tinawagan natin si Ma'am Hazel. Hello, Ma'am Hazel. Good evening. Nanonood ka ba? Asan ka ba? Dito po ako sa bahay. Nanonood po ako ng live po, teacher. Okay, so congratulations. Sorry. Congratulations sa iyong anak na si John. Pareho pala silang boy. John Real C. Morete, grade 6. So, saan siya nag-aaral mismo? Anong pangalan ng school? Sa Asian Hilsot po. Dito sa General Santos City po, ma'am. Okay. So, anong pakiramdam ba ng nanalo or nanalo sa raffle ng instant reader? Ano bang nararamdaman mo, mami? Masaya po, ma'am. Parang parang maiyak po ako sa tuwa kasi parang pinangarap ko lang po na masali na siya sa scholar guys. Hindi na po sana sa tablet kasi parang naka-inspire naman po talaga yung mga ma'am, ginagawa niyo na tulong po para sa mga kabataan. Yes, okay. So excited rin kami, Mami Hazel, no? Na Mama Hazel na talagang matuto siya magbasa. So i-monitor din natin siya ng husto at para talagang in 20 days makakapagbasa na finally si John Real. Yan, congratulations po ulit sa inyo. Thank you po. Okay. Maghintay ka lang kasi may tatawag sa iyo at ipapadala ka agad sa inyo yung tablet, no? Para maumpisahan ka agad yung pagtuturo ng instant reader sa anak mo. Okay, congratulations and good night. Yes, okay.
Maraming salamat. So they are our instant reader scholars for this week, and we'll have more on Monday and then on Friday once again. So dire-diretso lang po ito, no? Talaga pong make sure namin na makakarating po ang tablet doon, at meron po talaga kaming teachers, no, that will entertain, that will really teach the child or whoever our scholars will be, no. So lahat po yun, magsa-start na po sila. Yung pong nauna natin, nagsa-start na po sila. So si Vin po ay magsa-start na rin this coming week. At ito naman pong next na 2 natin, no. So tuloy-tuloy lang po tayo na magpaparaffle at magbibigay po tayo ng Instant Reader Virac Scholars. Yan. So maraming salamat. Again, wag po kayong mag-alala. Yung pangalan po ng anak nyo, once na-register nyo na, naandun po siya sa aming balota. Ano ba yun? Kung yung alam mo, database, nasa database po talaga namin. Hindi po siya nawawala, no? And we're really hoping and dreaming and doing everything, no, na sana po lahat talaga yon, no, lahat ng batang naandun ay maturuan at matulungan po namin magbasa through Instant Reader. Yan. So I'd like to thank you once again for being with me tonight. Maraming salamat po ulit sa pakikiisa ninyo. Salamat sa paghintay nyo kanina, no, na 2 beses kaming nag-bog down because of some technical issues, but you still stayed. So I really would want to thank you for being part of this, and don't worry, your children might be the next instant reader scholars that we're going to have. Okay, so meron po dito kasing mga nag-i-inquire about the instant reader. So ako naman po, yung mga kaya naman po talagang mag-enroll, no. Alam nyo, I urge you to really enroll, no, in instant reader, kasi po talagang for every enrollee din na meron po kami, sa bawat nag-enroll na instant reader, meron pong kapartner talaga yon na scholar. Kaya po talaga, when you enroll, there's another child who is less fortunate who will also be given the same lesson, no? The same skill will be granted to these children. So, yung mga nag-i-inquire naman po namin, meron na po ako mga narinig dito, no? Pumunta po kayo dun sa aming Instant Reader page, no? Kasi may webinar po kami bukas ng 8:00. So, for free. Free po yung webinar na yun para po mas maintindihan yung Instant Reader, no? And then you will really know how your child will be able to enroll. Paano rin naman po siya mag-enroll sa ating Instant Reader program. It's a one-on-one tutorial, no? One-on-one reading lesson with your children. Yan. So, again, maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat. 8 p.m. 8 p.m. po. So, yung mga nagtatanong tuition fee and all, lahat ng details, dun po sa Instant Reader page natin, kasi bukas po meron tayong webinar at 8 p.m. Yan. So, sasabihin po sa inyo lahat ng detalye. Okay, so again, maraming salamat. Good evening and good night, Ma'am Elizabeth, Marjorie, Cheryl, o Instant Reader Capitolio, Marjorie Moguer, Cheryl May Blanco, si Maan Oren, Prissy Andrade, wow, ang dami, thank you, Rachel Antinco, congrats daw, congrats sa lahat mga nanalo, Kalinaw Savannah, oy, Teacher Lorna is here, Teacher Lorna, I think you'll be one of the teachers of our, mga scholars, yes, wow, Jensen, nakakatuwa naman, Jensen, don't forget, we have winners in your town, so, make sure, di ba, na asikasuhin ng ating mga new scholars in your place. Wow. And for all those from Luzon, Visayas, and Mindanao who are here, maraming salamat po. O may nakasulat dito, every week po ba magre-register? Pwede, di ba? Pwede pa rin mag-register dun sa link natin. Pero yung na-register nila, hindi naman po, kasama pa rin po sila sa... Na-register nyo na yung anak nyo, wag po kayong mag-alala kasi andun na po siya sa database namin. No? Kasama pa rin po yun sa raffle. Hindi po sila mawawala. Hindi po nag-raffle na tayo ngayon, panibago ulit. Hindi po. Naandun po sa database namin yung mga na-register ng mga bata. Kasama po sila from the start. Yan. Okay. Okay, salamat po si Ma'am Lovely Herrera. Salamat po Teacher Vicky. Dami ko pong natutunan at sana lahat ng bata ay maturuan. Yes, yan talaga ang dream natin.
Okay, so napakarami. Maraming salamat. Mamaya po babasahin ko isa-isa niyan. I just would like again to thank you for being with us tonight. This is Teacher Vicky, your learning buddy, 8 p.m. every Monday and Friday. Hanggat may bata po na hindi natututo pang magbasaan, dito po ang Instant Reader. We will conquer the world one child at a time, no? To teach them how to read the fastest and most effective way. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat.